Okay, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa mga nematodes or round parasitic worms. So yung size nito may vary from small to somewhat large. So unti lang din itong i-introduce natin. First, we have Ascaris lumbricoides. Again, ang mga nematodes, round yung itsura nila and hindi sila segmented like tapeworms na pag kinat mo sila, mabubuhay sila. Ang mangyayari dito pag kinat mo sila, hinati mo sila, mamamatay na yan. The first example is Ascaris lumbricoides. Now, Ascaris lumbricoides is commonly known as the spaghetti worm. Bakit spaghetti? Kasi parang nga siyang spaghetti pasta yung itsura niya, na medyo malaki siya at parang earthworm. Ito yung uod na pwedeng lumabas sa bibig mo, pwedeng lumabas din sa mismong ilong mo, or most commonly lumalabas mismo sa anus or rectum natin pag sobrang dami na. So the cure is mebendazole and albendazole. So same lang sa mga tapeworms and other sort of parasites na mapasok sa katawan natin, lalo na sa bandang digestive system, sa stomach, and sa intestine, nagkakos ngayon ito ng abdominal pain, sumasakit yung tiyan mo. Pwedeng na duduwal ka, may nausea, pwedeng magkaroon ng weight loss, and other sort of symptoms. So, ang feature kasi ng Ascaris lumbricoides, meron siyang auto-infection. Pag sinabing auto-infection, mag-reproduce to on its own. Mag mangingitlog yan. Tapos yung itlog niya, mamimisa magiging larvae hanggang sa magiging adult niya spaghetti worm. Yung mga adult na worms, saka magpapadami na naman. So, dumadami mismo yung spaghetti worm or uod sa katawan mo without you being aware of it. Another thing is, kunwari dahil sobrang dami na, meron na rin uod or mga cyst or itlog ng spaghetti worm sa lungs mo, whenever na nagka-cough ka or umubo ka, lumalabas yun, then na-inhale mo na naman. So, nagkakaroon na lang cycle sa infection. That is why auto-infection siya. Nag-reproduce on its own and nagkakaroon ng cycle sa infection. Ikaw mismo na rin yung source of infection. Again, it's curable by mebendazole and albendazole. The infection route is of course fecal oral. Pag naka o kunwari nag-touch ka ng kanal na may tae dun na infected with spaghetti worm cyst, tapos nilapit mo sa bibig mo, nagkamay ka nung kumain ka ng only wings, o di yun na-infect ka na ng Ascaris lumbricoides. Again, the factor is dapat contaminated yung particular na pagkain or object ng cyst or itlog ng mga worms na 'to. The next one is Enterobius vermicularis. Ang Enterobius vermicularis ay kilala sa term na pinworm. So, pinworm, manipis lang to, sobrang para sinulid na worm na color white. Tapos you may now suffer from enterobiasis. So, ang main feature niya, nangangatibe yung anus mo, yung pit mo, sobrang kati. Tapos, nalalaman na positive ka sa ganitong uri ng worm kapag nag-conduct tayo ng tape test. So, kuha ka ng scotch tape na yun, ididikit mo ngayon sa anus mo yun, then ipapa-check mo sa laboratory, medtech or scientist. Tapos doon nila malalaman kung positive ka ngayon sa pinworm. Ang hindi maganda sa pinworm kasi, very contagious siya. Mabilis lang kumalat. Kunwari meron kang adding na may tapeworm. So, ay na may pinworm rather. So, pag may pinworm siya, malaki yung chance na magkaroon ka rin, maka-acquire ka rin ng pinworm. Pag na-touch may mga objects na may mga itlog na ng pinworm. Ganun siya ka-contagious. So, kailangan proper dapat yung hygiene, tas proper yung isolation techniques na gagawin mo pag merong pinworm yung pag positive sa pinworm yung adding mo, Juan. But then again, meron tayong antiparasitic medication. For this one, we have albendazole and mebendazole. These are very typical na dewormer na pwede rin matagpuan sa mga alaga nating aso or pusa, etc. Next, we have Trichuris trichuria. As for Trichuris trichuria, the common name is whipworm. Bebo, bakit whipworm? Kasi para siyang whip, para siyang latigo. 'Di ba? Sa kabilang dulo niya, makapal, tapos yung isang dulo niya, manipis na, parang whip na. So you would now suffer from trichuriasis. And again, it's curable by albendazole and mebendazole. So sa bituka po ito matatagpuan sa large intestine to be particular. And yun, pag worse na to, pwede rin siya mag-cause ng rectal prolapse, kumbaga. So, lalabas yung rectum mo, ganun. Next tayo, we have Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis is also known as threadworm.
Bakit threadworm mga be? Kasi nga, nagkakos siya ng skin lesions. So, nag-travel yung larvae nito, yung baby na Strongyloides stercoralis, ay pwedeng pumasok sa skin mo, saka mag-travel sa balat mo mismo, sa muscle tissue mo. Ngayon, based on kumukuha tayo sa mga contaminated na kanal, contaminated na ilog, na contaminated ng threadworm na uod. The cure is albendazole and ivermectin. So may technical error lang dyan, pero it's albendazole and ivermectin. So pag nag-penetrate na sa skin mo yan, may tendency rin na mag-cause ng auto-infection. So mag-reproduce yan, mangingitlog, mag-reproduce ng larvae, na nag-reproduce ng mga adult worms na naman. So magka-travel sa blood vessels mo yan, saka pupunta sa small intestine, saka pwede rin pumunta sa baga mo. 'Di ba? So again, ang main feature niya, merong skin lesions kasi papasok yung larvae sa mismong blood vessels mo. Next, we have Capillaria philippinensis. So again, itong mga worms na dinidiscuss natin, may mga recorded cases na mga to sa Pilipinas, Bebu. As for Capillaria philippinensis, this is also known as pudok worm. It causes intestinal capillariasis. So, ang main feature niya, nagkakaroon ka tayo ng fatal or chronic na diarrhea, malalang pagtatae. Tuloy-tuloy yung pagtatae mo, be. Tapos pwede ka rin mag-suffer sa weight loss. Of course, nanghihina ka and other sort of generic symptoms. But then again, this is curable by albendazole and mebendazole. Sinorkat ko lang siya, be, na alben and meben. It's mebendazole and albendazole. Makukuha to sa maliliit na isda known as biyang. Pa-search na lang sa Google kung anong itsura ng biyang na to. Pag undercook na kinain mo yung biyang, ha. Next, we have Wuchereria bancrofti or Bruggia malayi. So, dalawang terms niya, Wuchereria bancrofti and Bruggia malayi. But this is commonly known as filarial worms. Now, if you're positive with filarial worms, you may now suffer from filariasis, commonly known as elephantiasis. 'Di ba? So nagkakaroon ng pamamaga sa limbs mo sa paa mo. Lumalaki siya parang sa thighs ng elepante o paa ng elepante ngayon. Bakit gano'n yung nangyayari? Ito, ang mode of transmission nito, yung iba kasi kanina puro zoonotic sila from from pwedeng zoonotic, pwedeng fecal oral, pwedeng foodborne, puro foodborne yung mga other parasites. As for this one, ang unique sa pag sinabing foodborne mo, makukuha mo sa contaminated na pagkain na. 'Di ba, pag fecal oral naman sa mga contaminated na objects from sabihin na natin tae to oral, hawakan mo yung kamay mo, so, or nagkamit ka, so, ginamit mo yung kamay mo na pang unliwigs, ganun mismo yung konsepto niya. As for this one, ang difference na kasi, be, vector-borne ito. Pag sinabing vector-borne, be, ang carrier niya or reservoir niya ay lamok. 'Di ba? Bebu, kung na rin may kumagat na meron yung isang lamok ay carrier ng filarial worms. May mga itlog at larvae or ng worms sa kanya. Itong lamok na carrier ngayon ng filarial worms, kinagat ako, be. Nung kinagat ako, be, ang nangyari, yung mga filarial worms na buhay sa akin. Ang mangyayari ngayon, itong mga filarial worms na to, magka-travel yan or magtatago sa lymphatic system mo. So, babarahin nila ngayon yung mga lymph vessels. And that's the reason as to why namamagaw o nag-inflame yung body parts mo kasi barado yung lymph vessels. Again, ang vector dito ay mosquito. So, ang kailangan natin iwasan ay yung lamok mismo. So, gawa tayo ng paraan para mabawasan yung pagkalat. So, gamit tayo ng Katol, gamit tayo ng off lotion, lahat ng mga stagnant water, itapon natin. So, dapat hindi natin iiwasan, Bebo, yung pasyente na merong filariasis or elephantiasis kasi hindi naman nakakahawa yan through direct contact eh. Kahit naihag mo pa yun, hindi ka mahahawa, be. Mahahawa ka lang pag kinagat ka ng lamok, Bebo, na positive or carrier ng filarial worms. So, lamok ang iiwasan natin, be, hindi yung pasyente. O, 'di ba? Meron naman tayong recovery phase. O, 'di ba? Nung una, ganyan ka. Next, Diyosa ka na ulit. Ganun. And the last provided example here is Trichinella spiralis. As for Trichinella spiralis, it causes trichinosis. And makukuha mo to, pareho lang sa iba na foodborne na naman ito. Makukuha mo sa undercooked na pork. Karaniwan, sa undercooked na baboy ramo. Hindi ganong naluto na baboy ramo or pork mismo. Ang
mangyayari dito, you would suffer from diarrhea, muscle pain, and abdominal pain. Pero ang distinct na feature na symptoms sa'yo, yung muscle pain mismo, yung distinct sa Trichinella spiralis. Kasi may larvae nga sa muscles mo. So that's it for the short examples for nematodes. Thank you, mind subscribing. Hoy, ano daw, Kemela.